Ayun, hello po mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat, this is Kuya Jens and welcome back po sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like updated sa ating mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa buong Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So mga kalingap, kagabi nga po ay i-upload na po at napanood na po natin yung pagbisita po namin ni Kalingap Rob sa bahay po nila Viancy para mag-inspeksyon. At marami nga po nangyari dun sa episode na yun mga kalingap. Pero hindi muna natin yun pwedeng bigyan ng reaction video. Kailangan pa natin maghintay ng 48 hours po or 2 days po mga kalingap. Pero mga kalingap, gusto pong i-share sa inyo mga kalingap kasi parang hindi rin po namin masyadong nabigyan ng napag-usapan dun sa video, sa vlog, yung naging inspection po, yung resulta po ng inspection po namin sa bahay po nila Viancy kahapon or nung pumunta po kami mga kalingap. So ayun nga po mga kalingap, so ayun nga po sa ating pagpunta, sa ating pag-inspection po ay mga kalingap, okay po, napakaganda po ng bahay ni Viancy, napakalinis, alagang-alaga po ng pamilya po nila yung bahay na bigay at pinagkaloob sa kanila ng mga nagtulong-tulong na sponsors ng Team Kalingap, nila Kuya Val, nila Kalingap Rob. At wala po akong masabi doon, napakaganda po ng bahay mga kalingap. Subalit nalaman nga natin mga kalingap na nung mga nakarang araw na grabe po yung buhos ng ulan, ay bumuhos din po sa loob ng bahay po, specifically sa kwarto po ni Viancy, yung ulan po, yung buhos po ng tubig sa mismong kwarto ni Viancy po mga kalingap, kung naalala po ninyo. At yun nga po yung dahilan kung bakit humingi po sa atin si Kalingap Rob ng tulong para isama po tayo doon at mag-inspection doon sa bahay na yun. Pero ayun mga kalingap, pagpasok pa lang namin doon sa sala, nakita na po namin agad mga kalingap, o nakita ko na, naobserbahan ko na agad mga kalingap sa pag-inspection po namin, yung mga stain o yung mancha mga kalingap sa kisame ng bahay po nila Viancy. So meaning hindi lamang po mga kalingap sa kwarto ni Viancy yung may tagas po o tulo ng tubig, kundi po pati sa ibang parte po nung bahay. Katulad po nung sa high ceiling nila na kisame, meron din po mga kalingap, meron din pong stain. Makikitaan po ninyo ng mancha na parang yung kulay, nagkukulay dilaw or brown sa pintura. Sa pagkakulay puti po niya, yung parang markang kulay dilaw or brown, kitang-kita po mga kalingap dun sa sala. Pero ang pinaka wino-worry ko mga kalingap, ay yung doon sa kwarto po ng kapatid. Ng kapatid po ni Viancy mga kalingap. Doon sa katabi po ng kwarto po niya, kasi parang kwarto niya and then CR and then kwarto po ng kapatid po niya. Kasi yung kisame po mga kalingap, yung ceiling ay halos talaga mag-collapse na. Tinukuran na lang po nila ng ng bakal para hindi tuluyang mag-collapse o magguho o mabagsak yung kisame nung bahay po nila Viancy. Pero sa lahat po, yun yung nakita kong area ang delikado. Yung sa kay Viancy naman, although doon natin nakita yung grabing buhos ng tubig, doon mismo sa may ilaw, sa may ilaw po sa kwarto ni Viancy, ay okay pa po, intact pa po yung kisame niya. Although may mga ilang stain na rin, may mga stain, tawag dito, may mga mancha na rin po yung kisame, isang sign na may tumutulong tubig po, galing po dun sa bubong tuwing tag-ulan. So ayun po mga kalingap, and nakapatay din po yung supply ng kuryente ng ilaw. So ang bukas lang po dun ay yung outlet, yung mga outlet po ng aircon, outlet po dun sa kwarto. Pero dun sa linya ng kuryente, doon mismo sa ilaw ay nakapatay po. Kaya wala na po tayong dapat ipag-alala. Although dun sa pagpunta natin sa kusina, may part din dun sa ceiling ng kusina na may stain din. So ibig sabihin mayroon ding konting tumatagas din doon ng tubig. May tubig din po tumatagas mga kalingap. So sabi ko nga ay yung pong pagkasira po ng kisame, ay hindi po nangangahulugan na yung kisame o yung pagkakagawa dun sa kisame ang may problema. Kasi po hindi po magkakaroon ng problema yung kisame kung maganda po yung pagkakagawa doon sa bubong mismo. Doon sa bubong mismo mga kalingap. So ibig sabihin, kaya tumatagas po yung ulan, yung tubig,
tuwing umuulan po sa loob ng bahay ay may problema po sa bubong ng bahay nila Viancy. And sa pagkikwentuhan po namin ng ating mga kasamahan sa K-Boys ay napag-alaman po natin na may mga nagawa kasi yung iba kasing mga trabahador or yung ibang mga karpentero ay may nagawang mga bubong na hindi ganong naka-slope, ano? So meaning po mga kalingap, merong mga bahay na nagawa na hindi masyadong naka-slope. Instead dapat naka-slope po kasi ang mga bubong mga kalingap para yung tuwing umuulan nag-flow po yung tubig. So kung mapansinin natin yung bahay nila Viancy, medyo hindi siya ganong naka-slope, medyo pantay siya medyo pantay. So ang tendency po dun mga kalingap, maaring maipon po yung tubig ulan doon mismo sa bubungan po ng bahay nila Viancy na maaring maging dahilan po ng pagtagas po ng mga tubig na naipon sa bubong and then pupunta sa kisame and then ayun, magkakaroon na ng tagas sa loob ng bahay mismo. So yun po mga kalingap yung napansin natin doon. And ayun nga mga kalingap, sa pag-inspection po natin, hindi lamang dapat yung area ng kwarto ni Viancy ang inspeksyonin or yung buksan yung bubungan or i-check yung bubungan, kundi para sa akin, in my own opinion, ay buong bubong po talaga, buong bubong po talaga mga kalingap ang kailangang mapalitan. O mai-correct, maiayos. Hindi naman totally mapalitan kasi yung mga yero naman dun ay maaari pa ring i-reuse. Pero may kailangang itama. Maaaring yung pagsalansa ng mga yero, maaaring yung proper slope nung hubungan, or maaaring proper filling, or parang dapat may maayos na mga takip, yung mga butas, yung mga kanto, yung mga gilid, yung mga pagkakapatong. Dapat maayos po yung lahat ng yun mga kalingap. Kasi doon po nagmumula yung mga tagas ng tubig ulan papunta po sa kisame. So dahil nga po sa nangyari mga kalingap, nakita ko po mga kalingap na yung kisame dun sa kwarto ng kapatid ni Viancy ay bukod sa halos mag-collapse na, ay medyo nag-iba na po yung itsura. Kumbaga parang lumobo siya or nag-deform na siya. Hindi na siya straight. Imbis na straight po yung kisame, na po siya, parang nagkakaroon na po ng wave or nadi-deform na po yung mga plywood, or kung plywood man yun or hardiplex, pero tingin ko plywood po siguro yun. Plywood, nadi-deform na siya. Ayun mga kalingap, kailangan talagang palitan na rin yung kisame. And kailangan pag chinek po yung bubong, dapat i-check rin yung loob ng kisame kasi baka merong mga na-damage na mga electrical wirings or mga yung mga bakal na pinagkakabitan ng kisame. So maraming kailangang i-consider once i-restored or ayusin po yung bubungan nila Viancy. So pero yun lang po mga kalingap, yun po yung ating napansin nung tayo ay nag-inspection po sa bahay nila Viancy, and sana sa lalong madaling panahon ay maayos na para maging safe na po sa pamilya po nila Viancy. So yun lamang po, and maraming po salamat mga kalingap. Panoorin po natin mga kalingap yung upload ni Kalingap Rob kagabi sa kanyang main channel, at abangan niyo po yung ating mga updates patungkol po sa mga nangyari sa mga susunod pong araw. Maraming po salamat. So yun lamang po, and maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.